Round 10 na po dito sa ginaganap na FIDE Candidates 2024 at talaga pong mainit na yung mga laban Very important na talaga yung bawat laro dahil nalalapit na at malalaman na natin kung sino yung magiging next challenger ng World Champion tapos dikit-dikit pa yung score. Hanip na yan. Anyway, ito pong laban na ipapakita ko ay sa pagitan po ni Grandmaster Fabiano Caruana at Grandmaster Ali Reza. Ang lalim ng opening preparation. Silipin na po natin. Puti po dito si Fabiano Caruana, nag-ipot po siya C5 ang tinira ni Ali Reza. Gusto na talagang makahabol kasi kulembat siya halos Anyway, knight F2 lang si Fabi, nag D6 po yan. D4 takes, tapos knight takes D4, knight F6, and then knight C3. Pagka knight C3, nag E6, eto na po yung popular na linya sa Sicilian na tinatawag na Najdorf variation. Ayan. So, marami po ang sigurong nagtataka sa Najdorf. Kadalasan talaga tinitira yung A6 Bakit ang agang tinitira yung A6 na yan? Bakit hindi na lang po i-develop itong bishop? Like mag G6 ka, mag ganun ka. Yan ang unahin mo. Pero hindi, A6 po ang tinitira. Ngayon, gusto ko lang pong explain ng konti kung para saan po yung A6 na yan. Okay? Kasi po, kung titingnan nyo mabuti, ang Najdorf po, kadalasang ginagawa dito ng white. Ganito po, lumalabas po yung bishop dito sa E3. Bakit? Ang pinaplano lagi po niyan, kadalasan, nag-queenside castling. Okay? Ngayon, this A6, parang tumira ka lang sa gilid, pero very important yan sa kadahilanan na pag nilagay mo kasi yung bishop mo dito, may mga linya po dyan na pwede mag-knight G4. At kailangan po yung A6 sa tiradang knight G4 para ma-atake ito pong bishop dahil na-prevent po nito yung bishop B5. Kasi kung may bishop B5 dyan, hindi ka pwede magharang ng bishop, makakapture yung knight. Ganon. Yun yung talagang number 1 pine-prevent ng A6 na tira. Hindi lang yun, ibalik natin doon. No? Yung A6 po na tira yan, it will allow immediate pawn storm. May B5 yan later on. Minsan pumupunta dito yung bishop. Depende po sa magiging tira din ng white. Ayun, yan po yung pinaka-reason kung bakit ang aga ng A6 sa Najdorf. Lagi po kasi talagang ginagawa yan yung mainline Anyway, dito po, tumira po si Fabiano Caruana ng hindi pinaka-common Kasi nga ang common dito, bishop G5 po Pero hindi niya ginawa yun. Yun yung komplikado Tapos mag-F4, queen F3, castling pa rin queenside. Ayan. So basta kadalasan po dito, nilalabas itong bishop, either this, here, para po makapag-castling. Anyway, ang tinira po kasi dito ni Fabiano Caruana, yung isa po sa medyo sumisikat na din to yung rook G1 na din niya. Napakaagang rook G1, ang pinaka-purpose po niyan, mag-G4. Ayun. Mag-G4. Ibalik ko lang po, Kasi, ang main line talaga dito is, aside from moving the bishop, yung iba po is nag-F3, tumitira po ng ganyan, queen, yan, castling nga queen side, and then G4 din yan atake. So, this move allows, yung rook G1 po, it allows early G4 pawn storm. Para nga naman, hindi mo na kailangan yung F3, di ba? Tutulak ka na agad, atake na agad na tuloy. Na-prevent pa yung knight dito kasi hindi nakasaya yung reyna, kaya mapipilitan umatras yan. So, mag-G4 at of course, yung black, hindi papahintulutan basta-basta yung G4. Ang ginagawa po niyan, nag-H5. Ayun. Yung isa pong linya is nag-E5, which is preventing pa rin yung G4 kasi inatake yung kabayo. Anyway, after H5, ito po talaga yung very surprising sa lahat. Kasi tumira po ng novelty ito pong si Fabiano Caruana na hindi mo aasahan sa ganitong klaseng posisyon. Ang ginawa po kasi niya, bishop C4 lang. Coach, napaka-normal na tira. Ba't sinasabi mong hindi mo aasahan? Okay, ibabalik natin. Okay? Ganito po yan Ito, mahaba explanation pero pagtiyagaan nyo pong pakinggan para may matutunan po tayo. Kung titingnan nyo po yung larong chess, meron pong dalawang set of minor pieces, knight and bishop. May queen side na knight and bishop, may king side na knight and bishop. Usually sa chess po, inuuna may i-develop minor pieces Ang purpose po niyan para makapag-castling. Okay? So sa ngayon, nakalabas na po yung dalawang kabayo. Ang susunod is yung bishop. Ngayon, may tanong dito anong bishop ang una mong ilalabas? Una mong ilalabas yung bishop sa side kung saan ka magkakastling. Kasi
One of the basic principle po sa chess is to castle early. So, kadalasan po, yung bishop na to, unang nilalabas yan kasi magkakastling sa king side. But with the move, rook g1, impossible to castle on the king side. Kaya, ang linya nga po dito, eto, it's either bishop g5 ka, kung ayaw mo ng bishop g5, bishop e3 ka. Yung iba naman nag-h3 muna para po magbi-bishop e3 pa rin yan to prevent yung knight jump para ma-pressure yung bishop. So, lagi pong nakatuon sa pag-develop ng bishop na ito. 'Di ba? Kasi para makapag-castling po 'yan eh. Magbi-bishop move ka, magki-queen ka dito, and then magka-castling. Pero yung tira po kasi na bishop c4, talaga mapapatanong ka, bakit mo dinelay yung bishop development mo para makapag-castling na mabilis? Not just that, no? May tempo pa na b5 yan eh. May tempo pa na b5 na pagtitingnan mo, parang alanganin yung pinagtitira ni Fabiano Caruana, no? Pero halatado naman po, preparado si Fabi. Tingnan niyo yung oras, 1 hour and 58 minutes. Samantalang si Alireza nangangapa na 12 minutes na po ang kalamangan ni Fabiano Caruana. This is just move number 7. No? Si Alireza tumira po dito ng G6. Actually, ang best move is B5. Pero, ulitin ko, sinabi ko na to noon, pag naramdaman mong prepared yung kalaban mo, the best way to approach the game is to look for something na hindi niya nasilip o nagawa ng home preparation. So, medyo unusual ititira mo. So, nag-G6 siya, hindi yung B5. B5 is the number 1 engine move. Pero G6 sinira ni Alireza na medyo napaisip na nga ng konti si Fabi kasi nag-bishop G5 po siya. Spending alos 3 minutes po eh. Ito naman si Alireza, bishop G7. At pagka bishop G7, queen dito na yan na magkakasting na po sa queen side. Ngayon, pagkatira po ng queen dito, yung mga araw na nilagay ko yan, yan po yung mga normal na tire. Meron pong B5, merong knight C6, pwede din castling. Ang problema sa mga normal na tira na yon, kung ako ay magpe-prepare as white, no, so supresahin ko si Alireza, lahat ng normal na tira na yan, sisilipin ko yan. May nakahanda ako dyan definitely. Kaya ang abis pa rin tumira ni Fabi, 1 hour and 55 eh. So, eto po, ano lang ko to, based on my experience lang as a chess player. Saka hula ko lang din. Tingin ko po, si Alireza, talagang nag-isip po kasi na matagal dito at nakita niya na ayokong tira yung normal, ang bilis tumira nito, preparado to, tirahan natin nakakaiba. Siya po ay immediately nag-Queen A5. Nag-spend po siya ng 10 minutes yan. So, Queen A5 ang tinira agad. At pagkatira po ng Queen A5, somehow, I think, successful siya. Kasi, tingnan nyo nag-castling si Fabi, but he spent 13 minutes. So, ibig sabihin, nakita niya yung tira na kung saan walang home preparation si Fabi. Kinapa na din ni Fabi. Hindi na din siya sure kung ano yung gagawin niya. Which is very good for the side of Alireza kasi over the board labanan na to. Hindi na to yung lugi ka na paghandaan ka. Yan na yung nangyayari ngayon. Anyway, pagkakastling, saka nag-knight C6 si Alireza. Lamang daw po ng konti ang puti. Pero ang importante nga, pareho kayong hindi nyo na alam. So, tumira po yan ng knight B3, nag-spend ng 7 minuto. At dito po, tingnan nyo ginawa ni Alireza, badabim, sinacrifice yung reyna. Pagka-capture, bakit binigay? May bishop H6, napin din, bawi din pala. So, ang ginawa po, H4, dinipensahan, pero nag-bishop E6 lang. At pagka bishop E6, naku, mali daw po. Kasi kakainin lang daw po yan. Eto matindi eh. Hindi po kinapture yan. Pero kakainin lang daw po yan pagka takes. Eto matindi oh. Mamamangha ka. E5. Grabe. Anong meron? Libre lang yan. Okay, of course, pag kinapture mo ng pawn, triple isolated ang sagwa. Libre lang May F4 kasi. Anong meron sa F4? Hataw sa kabayo, yung queen, tatakbo na. Tatakbo na somewhere over the rainbow. Pag kinapture mo naman yan, pawn takes 2 ang nakahang. Ayun, 1 piece up. Hindi nakita ni Fabi. So, kaya halatang hindi na to home preparation eh. Nag-succeed si Alireza dyan, kaya kapaan ang nangyayari. At yun na nga, na-miss po na pwedeng kainin. Ang ginawa kasi umatras. At pagka-atras, nag-King F8. After King F8, nag-Knight lang sa D4, pinalit, kinapture po yan, and then nag-Rook C8, open fight lang. Tumira naman ng F4, kaya pwersado na.
kainin yung reyna kasi tatakbo na po yan eh. So binawi po yan ng pawn, nag-knight g4, pumasok, nag-rook f1. At after rook f1, tumakbo lang yung bishop. Bakit? Inantabayanan na yung parating na f5. Nag-king d2 lang. Si Fabiano Caruana, nag-bishop c6 naman. Pinapressure po yung pawn sa may e4 na sinagot ng knight d5. Hinarangan. At pagka knight d5, tumira ng f5. Aggressive move. Ito pong si Alireza. Oh, bumibiyak sa gitna, ano? Tingnan natin how will affect the game, no? So, ang ginawa po, kinapture and pass on. Oo nga naman, no? Para pag nag-pawn-takes ka, may capture dito later on. So, ang ginawa po niya, nag-knight takes f6, nag-c4 lang. Ano mangyayari pag kinapture ito? Pakita ko lang ha. Takes, king. May bawi dito, pero may kain dito eh. King e7 muna. Pagtakbo, para depensahan lang. Di ba pwede yun? Grabe naman yung engine. H4 lang daw, rook hd8. Ayun. Pagpunta dito, pwede mong tikman siguro. Capture. And then, H4 lang. Grabe, 1 pawn down, no? 1 pawn down, pero yan yung sinasuggest ng engine, no? To be honest, hindi ko ito maintindihan. Paano pag inatake lang, no? Anong gagawin mo? Ha? Inatake lang. G5. Ay, okay. Okay, medyo may, kahit 1 pawn down, hindi naman may tulak. Tapos may mga counterplay sa kabilang side. Close to equal daw eh. Anyway, balik na tayo doon. Lumayo lang ako. Tinignan ko lang kasi na weirduhan ako bakit binigay yung pawn. Ang ginawa, hindi kinapture eh. Yun ang best move eh. According to engine eh. Capturein mo eh. Pero sinipor lang ni Fabi. Nasa move 23 pa lang sila at kung titingnan nyo po yung oras, 16 minutes na lang si Fabi. Ito naman pong si Alireza, 24 minutes. At ang nakakabigla, lamang si Alireza sa oras. Pero siya po ang nag-blunder. Kasi tumira po siya ng King G7. King G7 na medyo magtataka ka, pinapakain yung pawn. Kasi ang pinakatira daw, King F7 ka na lang, equal lang daw eh. Kaso nag-King G7, pinakain mo yung pawn. Aba, titikman ko yan, sige. Ang plano pala niya, may knight takes e4 kasi. O, pagka knight takes e4, check yan. So, tumakbo King D1. Pagka King D1, nag-knight G3. Astig din, may ikot, inatake yung tore. So, nakikipagsabayan po yan, hindi mo pwedeng kainin dahil may capture din naman. So, pantay lang, tapos makakalabas, may mga capture din dun eh. So, ang ginawa, nag-rook e1. Ayaw makipagsabayan. At pagka rook e1, nag-knight lang po sa may f5. Hinamon yung kabayo. Again, pag kinapture mo to, may sabay dito eh. Kasi lagi may capture din dun eh. Magiging pass pawn to. Diba? Kaya ang ginawa eh, kinapture po yung kabayo. Pinalit. And then, tumira lang ng bishop d3. Teka, coach, binibigay talaga yung pawn. Hindi pwede ngayon dahil may pin pa. Oh. Kaya ang ginawa po ni Alireza, nag-rook lang po para depensahan yung pawn sa f5 na tinira ng rook takes d6. At sa ngayon, 1 pawn up, ito pong si Fabi. Nasa move number 29 na sila. 9 minutes or less than 10 minutes na lang sila pareho. Pero equal lang daw according to engine, rook f6 lang. Pagka rook f6, tumira po ng c5. Ayan. So, equal lang daw to kasi may mga capture naman dito later on. Ang problema lang, hindi pa pwede dahil may ganon. Kaya ang tinira po ni Alireza, nag-h4, which is mali daw. Bakit po mali? Ang tamang tira, ibalik natin, is to grab the rook first. Kasi pagkaka-takes mo daw yan, titira ka lang ng rook d8. Ayan. Kaya equal daw. Kasi ibigay mo lang to kasi magkakaubusan din naman eh. Take. Tapos pwede ka dito. Tapos take. Di ba magkakaubusan ng pawn? Kaso nga, ang ginawa po is nag-h4. Ang idea niya po kasi kakapture niya. Tapos tulak-tulak. Talagang ambisyoso po yung tirahan ni Alireza. Kaso meron pa lang rook e7 check. Umangat yung king and then napakagandang rook e5. Di pa rin makain, no? Kasi pag kinapture mo to, titirahan ka po ng bishop takes f5. Mukhang mangingisay ka pa. Salo mong dikitan yung tore, titirahan ka lang ng rook e7. Talaga nga naman, no? Pag humarang ka, may check eh. May check. Pag tumakbo ka naman, tirahan ka lang ng rook c7 na tumataginting. Napakaganda, oh. Gusto matiin salbahe. Pag kinapture, ano mangyayari? Ang bis ng pass pawn.
mas mabilis sa'yo. Kasi kahit itulak mo yan, kahit rook C8 lang po pagkaangat, tikman capture, tikman lahat, hindi, tulak muna. Kasi, promote with a check. Okay. Ano mangyayari? Ang haba ng mga analysis natin, pero ganyan talaga para may mas matutunan tayo. Kaya hindi po kinapture yung pawn sa may G2 at nag-rook H5 to defend F5. Kaso, tagilid na pala yan. Magro-rook D8 lang. Opo, idea, gaganon ka lang Hindi makain, lagi may check. Lagi pong may check. Kaso, ang tinira ni Fabi defensive, nag-bishop F1. At pagka bishop F1, wala kasing oras. Nasa move 33 pa lang po ito Less than 3 minutes lang sila pareho Ibig sabihin, 7 tira pa bago yung dagdag oras. Ang ginawa, nag-rook takes D6, kinain po yan ng pawn, and then nag-rook lang para bantayan yung pass pawn sa D6. Tumira po ng rook E6 check, nag-king F7. Medyo may mga inaccuracy na kasi wala ng oras. So, nag-bishop C4 po, napakagandang tira. Depensa, may threat ng discovery attack at ang number 1 engine move daw po is king G7 lang, umiwas ka. Pero ang tinira, rook D8 na mali kasi kining mo ban lang yan. Kining mo ban lang, tapos tumira po ng king G7 finally, pero king F2, on time na yung king to defend this. Ibig sabihin talagang malinis na 1 pawn up si Fabi. Kaya sabi po ng engine dito, winning na si Fabi. At hindi lang yon, 8 seconds na lang si Alireza with 2 more moves remaining. Kaya kailangan tumira na mabilis, nag-A5. Iba talaga pag nata-time pressure ka, no? Tumira ng A3 si Fabi, nag-B5 naman si Alireza, tumira ng bishop po sa may D3 para atakihin yung pawn sa may F5 na sinagot ng bishop D5 at finally, nasa move 40 na sila at umangat na yung oras. Kaso, kalungkutan yan for the side of Alireza dahil pawn down na siya at makakapag-isip na yung kalaban. Completely winning si Fabi dito. So, nag-rook E7 yan, nag-bishop F7 humarang, kinapture lang yung B5. Napakaganda. Hindi po makapture yung D6 dahil meron dito nakapin Kaya nag-king F6. After king F6, rook C7 lang. Anong nangyayari? Pag kinapture mo yung D6, hahamunin kita. Bakit? Takes. At 1 pawn up, malinis po ang nangyayari. Next tira, mag-BB4, tuloy-tuloy yung pawn. Kaya nag-bishop B3 para harangan, pero bishop D7 lang. Hindi po makaalis yung king. Persado itong bantayan. So, tumira po yan ng king move. King G1. Nag-resign na lang po si Alireza. Bakit po nag-resign? Ang next target is this pawn. Ayan. Every time na didikitan mo, checking ka lang, babagsak. Di gamitin din natin yung bishop. Hindi nga magalaw yung bishop Once gumalaw yung bishop, tutulak. Wala na magawa. Kaya nag-resign na lang. Dahil doon, Fabiano Caruana dumidikit na sa mga leader. Half point behind na lang. Hindi pa kompleto yung resulta, kaya hindi ko papakita yung final standing. Gagawa pa siguro ko sa video mamaya. Pero andyan na si Fabi. Yan kasi yung pambato ko Fabi, Hikaru, Nepo, yung tatlo. Tingnan natin kung ano mangyayari. Anyway, sana po nag-enjoy kayo sa video na to at may natutunan kayo. Pulito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Bye-bye po. Thank you sa support. Don't forget to like and share. That little mouse, 'cause I'm an albatross.